Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 50 o 55 pataas na, pakikinig kayo ng mabuti sa video na ito dahil ang hindi ninyo malalaman ngayon ay maaaring mag-iwan sa inyo ng libo-libong piso sa lamesa. Ngayong Abril 2026, may malaking balita tungkol sa SSS at GSIS pensyon na kumakalat sa buong bansa. Maraming nagsasabi umabot na raw sa 12,800 ang monthly pension. At totoo iyon. Pero narito ang bagay na hindi binibigkas ng karamihan. Hindi lahat makakatanggap ng buo. May mga kondisyon, may mga pitfalls, may mga patakaran na mukhang simple pero nagtatago ng sobrang importanteng detalye. At kung hindi kayo maingat, maaaring makaltasan ang inyong pensyon o masama pa, maaaring hindi kayo makakuha ng kahit isang sentimo sa buwan na ito. Kilala ko ang marami sa inyo. Nagtatrabaho kayo ng halos 30 taon. Nagbayad ng kontribusyon. Buwan-buwan naghintay ng matagal para sa araw na ito. Kaya naman lubos kong naiintindihan kung gaano kahalaga ang bawat pisong kabilang sa inyong pensyon. Maupo tayo ng ilang minuto parang magkaibigan lang tayo na nagkukwentuhan. Sa rapag kinanaparusaban natin ang malinaw at tapat ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bagong pension amounts, kung sino ang makakakuha at kung paano ninyo maaaring mapakinabangan ang bawat piso. Kaya simulan natin sa tanong na lahat ay nagtatanong. Totoo bang umabot na sa 12,800 ang SSS pension? Ang sagot ay oo, posible iyon pero conditional. Ang 12,800 na figure na ito ay kumakatawan sa pinakamataas na maaaring matanggap ng isang SSS pensioner sa ilalim ng pinakabagong adjustment scheme na nagsimula itong mag-apply ngayong 2026. Para maabot ang ganoong halaga, kailangan mong matugunan ng tatlong pangunahing kondisyon. Una, kailangan kang may bababa sa 35 taon ng credited service. Ibig sabihin, 35 taon kang nagbayad ng SSS contributions ng walang malalaking gaps. Pangalawa, ang iyong average monthly salary credit o tinatawag nilang MSC ay kailangang nasa pinakamataas na bracket. Ngayon ay hanggang 35,000 na ang pinakamataas na MSC sa ilalim ng bagong table. At pangatlo, kailangan kang naging miyembro ng SSS sa loob ng mahabang panahon bago ang iyong retirement. Hindi pwedeng bigla-bigla lang nagbayad ng malaki sa huling ilang taon para palakasin ang iyong pensyon. Para sa karamihan ng ating mga senior, ang aktwal na pensyon ay mas mababa sa 12,800. Ang average na tinatanggap ng isang SSS pensioner ngayon ay nasa pagitan ng 5,000 hanggang 8,000 bawat buwan. At ang mga nakatanggap ng 10,000 pataas ay karaniwang mga miyembro na nagbayad ng maximum contribution sa loob ng maraming taon. Hindi ito dapat panghinaan ng loob dahil may mga paraan para ma-maximize ang inyong pension kahit hindi kayo nasa pinakamataas na bracket. Para sa ating mga GSs, pensioners naman na karaniwang mga dating government employees tulad ng mga guro, sundalo, pulis at mga kawani ng gobyerno, ang sitwasyon ay medyo naiiba. So ang GSIS pension ay nakabatay sa inyong length of service at ang inyong average monthly compensation sa huling 3 taon bago mag-retire. Sa ilalim ng kasalukuyang setup, ang isang GSIS pensioner na may 30 taon ng serbisyo at may average na 25,000 na basic pay ay maaaring makatanggap ng pensyon na nasa 9,000 hanggang 12,000 bawat buwan. Ang 12,800 na figure ay posible para sa mga may mas matagal na serbisyo at mas mataas na average pay. Pero narito ang bagay na maraming retirees ang alam. Ang GSIS ay may tinatawag na Basic Monthly Pension o BMP at mayroon ding Annual Cost of Living Allowance o COLA. Ang COLA ay hindi automatic na idinagdag sa lahat. Ito ay depende sa batas at sa appropriations na approved ng Kongreso para sa bawat taon. Kaya kung narinig ninyo na dagdag na allowance ngayong 2026, siguraduhing malaman ninyo kung ito ay permanent na adjustment o isang beses lang na ibibigay. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa pinaka-importante at nakakaka-frustrate na bagay para sa maraming senior. Ang tinatawag na cutback o ang posibleng reduction ng inyong pensyon. Ito mang swadenda maraming tao ang hindi naghahanda. Kung kayo ay nagsimulang makatanggap ng pensyon habang nagtatrabaho pa rin. Halimbawa, kung kayo ay nagre-retire sa inyong pangunahing trabaho pero nagtatrabaho pa rin sa isang part-time na posisyon na saklaw ng SSS, posibleng maapektuhan ang inyong pensyon. Sa ilalim ng Social Security Act, ang isang retiree na edad taon pababa ay hindi dapat magtrabaho sa anumang negosyo na saklaw
ng SSS habang tumatanggap ng retirement pension. Kung mahuhuli kayo, maaaring suspendahan ang inyong pensyon. Para sa mga GSIS retires, mas mahigpit pa ang patakaran. Kung kayo ay muling tinanggap bilang government employee pagkatapos ninyong mag-retire kahit temporary, kaswal o sa kontrata, maaaring suspendahan ang inyong GSIS pension habang nagtatrabaho kayo. Maraming retires ang nasurpresa dito dahil akala nila ay okay lang magtrabaho para sa isang LGU o gobyerno bilang consultant. Huwag ipagpalagay, laging makipag-ugnayan sa GSEs bago tanggapin ang anumang trabaho na may kaugnayan sa gobyerno. Pag-usapan din natin ang mga nakatagong benepisyo na hindi alam ng karamihan. Para sa mga SS members, meron kayong karapatang mag-apply ng retirement gratuity kung hindi kayo naging miyembro ng sapat na haba para sa buong pensyon. Mayroon ding tinatawag na dependence pension. Kung kayo ay may mga minor na anak o dependent na may kapansanan, mayroon silang karapatang makatanggap ng dagdag na benepisyo na katumbas ng 10% ng inyong basic pension o 250 alinman sa mas mataas. Ang isa pang nakatagong benepisyo ay ang 13th month pension. Ito ay bayad na katumbas ng inyong isang buwang pensyon na ibinibigay tuwing Disyembre. Hindi lahat ng pensioners ay aktibo itong inaangkin. Kung hindi kayo nakatanggap nito noong nakalipas na mga taon, makipag-ugnayan sa inyong SSS branch para alamin kung may areas kayo na maaari pang makuha. Para sa mga GSIS retires, huwag kalimutang i-check kung kayo ay eligible para sa survivorship pension. Ito ang pensyon na matatanggap ng inyong asawa o mga dependent children pagkatapos ninyong mamatay. Ang maraming pamilya ay hindi nag-a-apply nito dahil hindi nila alam na may karapatan sila. Ang survivorship pension ay katumbas ng 50% ng inyong basic pension. Ito ay malaking halaga para sa inyong pamilya. Tungkol naman sa payout schedules, ito ay isa pang bagay na nagdudulot ng pagkalito. Para sa SS, ang pensyon ay karaniwang ini-credit sa inyong UMID card account o sa inyong designated bank account tuwing ikawang linggo ng bawat buwan. Kung gumagamit kayo ng Land Bank or DBP bilang inyong pension account, maaring may slight pagkakaiba sa eksaktong petsa ng crediting depende sa inyong SSS reference number. Ang pinakamabuting gawin ay i-verify ang inyong aktual na credit date sa inyong may SSS account online o sa pinakamalapit na SSS branch. Para sa GSIS, ang pension ay karaniwang ini-credit sa inyong GSIS UMID account o sa inyong linked bank account tuwing ikaw ng buwan. Kung may reklamo kayo tungkol sa delayed pension, ang unang hakbang ay makipag-ugnayan sa inyong GSIS office. Huwag munang umasa sa mga social media posts o sa mga kakilala lamang. Napakahalaga ring pag-usapan ng tax implications ng inyong pensyon. Maraming retires ang nagtataka. Kailangan ko bang magbayad ng buwis sa aking pensyon? Para sa karamihan ng SSS at GSIS pensioners, ang sagot ay hindi. Ang retirement pension na tinatanggap ng mga retires ay exempt sa income tax sa Pilipinas. Ayon sa National Internal Revenue Code, ito ay karalalapat sa parehong SSS at GSIS pensions. Pero may isang mahalagang caveat. Kung kayo ay nagtatrabaho pa rin at tumatanggap ng karagdagang kita, halimbawa rental income, business income o konsultasyon, ang karagdagang kita na iyon ay maaaring taxable pa rin kahit ang pension mismo ay hindi. Kaya mahalaga na may malinaw kayong talaan ng inyong mga pinagkukunan ng kita. Pag-usapan din natin ang ilang practical na tips para sa inyo na malapit na mag-retire o bagong nagsimulang mag-receive ng pension. Una sa lahat, i-update ang inyong contact information at banking details sa SSS o GSIS ngayon. Huwag antayin na may problema na bago kayo kumilos. Maraming delayed or missing pensions ang dahil sa outdated na address, lumang bank account, na update na beneficiary information. Pangalawa, siguruhing meron kayong MySS online account kung kayo ay SSS member o GSIS card kung kayo ay GSIS member. Sa pamamagitan ng mga account na ito, maaari ninyong i-monitor ang inyong pension credits, i-check ang inyong contribution history, at agad na makita kung may discrepancy. Hindi kailangan ng computer. Yung mga ito ay accessible din sa mobile phone. Pangatlo, kung kayo ay nag-a-apply pa lamang ng retirement pension, huwag basta-basta magtiwala sa mga fixer or middlemen na nangangako ng mabilis na processing kapalit ng bayad. Ang SSS at GSIS ay may libreng serbisyo para sa lahat ng members at ang mga fixer ay kadalasang nagdudulot ng mas maraming problema kaysa solusyon. Para sa ating mga kababayan na interesado, ring malaman ang tungkol sa bagong patakaran sa pagtutulak
ng motor o sasakyan na marami sa ating mga seniors ay nagtatanong. May mga update din ngayong 2026 na dapat ninyong malaman. Ang Land Transportation Office ay nagpapatupad ng mas mahigpit na mga patakaran para sa mga driver na nasa edad ang taon pataas. Sa ilalim ng bagong circulars, ang mga driver na edad anong taon pataas ay kinakailangan na mag-submit ng medical na certificate mula sa isang accredited physician bilang bahagi ng kanilang driver's license renewal. Hindi na sapat ang simpleng self-declaration. Ang medical na pagtatasa ay dapat magsama ng visual acuity test, blood pressure check at basic cognitive assessment. Ang mga seniors na may kasalukuyang kondisyon tulad ng uncontrolled, hypertension o severe visual impairment ay maaaring hindi makakuha ng clearance para mag-drive. Bukod dito, ang restriction code sa driver's license ay mas strictly na ini-impose ngayon. Kung ang inyong lisensya ay may restriction, code na 3 na para sa automatic na sasakyan lang, siguraduhin hindi kayo magmamaneho ng manual na sasakyan. Ang mga paglabag dito ay may kasamang multa at posibleng pagkansela ng lisensya. Mga mahal na kababayan, ang 12,800 na pension figure na ito ay tunay na posible. Pero ang katotohanan ay ang bawat isa sa atin ay may natatanging sitwasyon. Ang pinakamagandang bagay na magagawa ninyo ngayon ay ang aktibong suriin ang inyong sariling pension records. Huwag umasa sa chismis o sa mga post sa social media. Pumunta sa inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch na may dala ang inyong UMID, card at mga dokumento at humingi ng printed na copy ng inyong pension computation. Alamin kung gaano kalaki talaga ang inyong matatanggap, kung kailan ito darating, at kung may mga benepisyo pa na hindi ninyo niyang angkin. Kayo ay nagtatrabaho ng matagal para sa benepisyong ito. Mayroon kayong karapatang maunawaan ang bawat detalye at ang kaalaman, ang eksaktong kaalaman na nakabatay sa inyong sariling mga record. Iyon ang pinakamakapangyarihang armas ninyo para masiguro na hindi kayo malilikha ng kahit isang piso na taong pahina sa inyong pensyon. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakibahagi sa inyong pamilya at mga kaibigan lalo na sa mga kapwa, seniors natin na maaaring hindi pa nakakakita nito. Ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay isa sa pinakamagandang bagay na maaari nating gawin para sa isa't isa. Salamat at ingat kayong lahat.